Yes, Opo. dahil sinasabi po ninyo na mukhang bordering on impeachment trial na. Pero bakit po ayaw nyong i-clarify dun sa mga clarificatory hearings ang inyong side po para hindi na po mag-progress o become bigger into an impeachment trial po talaga? Well, actually, Ma'am Kiki, ayon sa rules kasi, no, the lawyers, at yun naman ay nakasaad sa rules. The lawyers, for example, even the respondent cannot cross-examine yung mga witnesses, di ba? We cannot test the credibility. Ang napapansin din natin, ang sinasabi after every resource person ay lumabas at magbigay ng pahayag, ay hinahanap ang vice-presidente para magbigay naman ng kanyang ebidensya. But, for example, unang-una, kina-question nga namin yung jurisdiction. Pero pangalawa, this is on the more practical side, no? Just on the more practical side here, wala naman kaming advanced copies nitong mga dokumentong pinalalabas. For example, yung supplemental affidavit ni Mr. Ramil Madriaga. Ito namang ano rin, no? Itong mga lumabas na reports ng AMLAC. Wala kaming advanced copy prior to the hearing. Bigla na lang lumalabas yan sa hearing. So, even if the respondent were to be there, you know, paano naman siya paano siya makakapag-prepare at makakapaglabas ng ebidensya laban sa mga ganong bagay na hindi naman naka-attach sa original complaint? Ayun nga yung point namin that dapat ang probable cause ay dinedetermine mula doon sa allegations ng complaint at mga ebidensyang naka-attach doon. Of course, we are not saying hindi pwede magtanong ng clarificatory questions, no? Maaari naman yan. Pero base sa mga ebidensya na nandun na sana sa complaint. Pero sa ngayon, nakikita natin, at itong mga lumalabas, ni isa dito hindi naman naka-attach sa original complaint. So, what kind of evidence are we going to produce po to counter all those things right at that very moment if we're not even given a copy of these things beforehand? So, I hope you understand na kasi po, kahit po sa preliminary investigation na sinasabi nila, no, pag nag-file ka ng complaint affidavit, the other side is given a certain amount of days, no, para makapag-file ng kanyang counter affidavit. Kasi nga, kailangan, syempre, babasahin mo rin muna yung mga dokumento laban doon sa respondent at para makasagot siya intelligently, no, doon sa mga allegations. So, but again, the main position here of the defense has always been that meron ng petition sa Supreme Court that we are questioning, you know, the current conduct in terms of constitutionality nung proceedings na nakakonduct ngayon. With all due respect, of course. Kasi, siyempre, I'm sure the House or the committee will have a different position. We also have a different position, you know, so we should, I encourage everyone to listen to both sides, no? And then at the end of the day, yun nga, Supreme Court will only be the final arbiter naman kung ano ba talaga ang tama dito.